Ang mga pagkain ay isang malaking bahagi ng kultura ng Pilipinas para sa mga pamilyang Pinoy. Ang almusal, tanghalian, merienda at hapunan ay ang mga oras ng buong araw kung saan nag-uusap ang buong pamilya. Halimbawa sa isang bahay, ang pagkain ay nagiging isang pamaraan ng paglalapit ng mga tao sa isa't isa. At dahil dito, binibigyan ng mga Pinoy ng maraming kahalagahan ang mga pagkain. Isa si Ate Tess sa mga Pilipinong pinakamatagal at naunang nagnegosyo ng Comidas para Llevar o Food Take-Away simula noong taong April 1994. Hanggang sa kasalukuyan, nananaig at nakatayo pa rin ang kanyang negosyo, ang kanyang Comidas para Llevar na ngayon ay mas kilalang Queenie's Rosticeria. Running for 31 talaga. Dahil nung nag-umpisa ako ay 1-year-old lang yung anak ko. 31 na siya. Bago kami nagkaroon ng business, syempre katulad ng lahat, mag-uumpisa ka, mag-domestic helper ka. Mag-domestic helper ako, kaya't bahay. Ilang taon din yun? Walang taon din, sa totoo lang. Asawa ko, ang trabaho niya ay waiter sa Incheck. Yung sa asawa ko, yun, nakita nila gumagawa ng wrapper ng lumpia. Doon siya nagkaisip na, okay, pag-alis ko dito, gagawa rin kami ng lumpia, magbebenta kami ng lumpia. So, yun yung unang naging business niya? Yun. Yung lalaki muna ang unang nagpumilit na mabago ang hanap buhay. At alam nyo ba, hindi lamang ito patok na patok sa mga Pinoy sa Barcelona, kundi pati na rin sa mga ibang lahi at mga turista. Naabutan nga namin ang pila ng mga kliyente at hindi mawawala sa kanilang bibilhin ang lechon manok ni Queenie's. Dahil actually, yun ang hiniling ko nung nag-prayer ako dyan sa likuran na sabi ko, Lord, bigay mo sa akin mga puti. Pero syempre, sinona rin namin kung maraming Pilipinong nakatira rito. At actually, noong mga panahon na yun, kung 5,000 lang na Pilipino, mayroon. Pero nung huli, talagang, syempre, mas marami pa rin yung puti, di ba? So, talagang ang target din namin ay puti. Gaano kaya katagal nila nakuha ang tamang lasa dahilan para balik-balikan ng mga kliyente ang mga pagkaing inihahanda ni Ate Tess? Isang taon din namin pinag-aralan. Pero actually, kung saan kami kumukuha ng manok, siya ang unang nagsabi kung paano ang pagtimpla. Tapos, in-improve namin. Sa unang taon, syempre, sasabihin nung nabili, ay maalat, ay maano. Hanggang sa dumating yung punto na, ito na, dahil sasabihin lang, ay masarap. O, sige, ito na. Oo, pero isang taon. Nakuha niyo yung ay, actually, isang taon na, kalahati ganyan. Kasi hindi ka talaga makaano dahil yung itinuro sa amin, syempre, lasang Espanyol. Lasang Pinoy yung hinahanap natin. Oo. Di kami rin, syempre, pag hindi masarap. Oops, may kulang. Oops, maalat. Ganyan ba? At saka hindi mo pa alam talaga paano hawakan yung powder, paano mong sprinkle yun. Kaya, andun din yung tatabang, aalat, gano'n. Hanggang sa ma-perfect mo, mahanap mo na. Ano nga ba ang sikreto ni Ate Tess sa likod ng kanyang tagumpay? Bigay mo ang panahon mo, ang talento mo, mahalin mo, di ba? Kasi pag hindi mo minahal yung trabaho mo, hindi naman din sasarap. Kahit anong gawin mo, maski saan trabaho, ang love, syempre, sa ginagawa mo, yun ang dapat na manguna. Yung pagmamalasakit mo rin sa sarili mo. At syempre, gagalingan mo dahil Pinoy nga, di ba? Bit-bit mo yung pagka-Pinoy na ito ay pride mo rin yung bansa natin. Dito na rin lumaki at nakasanayan na ngayon ay katuwang na nila sa pagtaguyod ng kanilang negosyo ang kanilang dalawang anak. O di ba, mas nakakabilib? Kasi nakita naman nila yung pagsusumikap namin, syempre, di ba? Diyan nakakuha ng pampaaral, ng lahat ng kapritsyo nila, o di ba? Nakikita nilang after a day, makikita mo na, may kita ka. O tapos, unti-unti, nakakapundar ka. Nakita lalo nung panganay ko. Dahil siya nun, na 1+1 niya ako na, ganito. Sabi ko sa kanya, mas gusto ko magtrabaho ka. Sabi, hindi mami, ako turuan mo. Ngayon, para sa akin naman, sa palagay ko, pinaghirapan namin ng mag-asawa ito. Mabuti rin na maipasa namin dahil, at saka tanggap na sila ng mga tao.
Sa patuloy na pagtangkilik ng mga masugid na kliyente, ano pa kaya ang mahihiling ni Ate Tess sa kinabukasan ng kanyang negosyo? Yung mapatagal nyo lang hanggang makita ng mga kaapu-apuhan nga na lumaki. Dito lahat naganap ko ano ang mayroon sa amin. So, alam kong poproteksyonan nila dahil magkanegosyo ka ba naman sa ibang lugar, di ba? Yung pangukong ilong nakakatangos kasi pag pinupuri nila, sama naman natin yung pagiging Pinoy. Yung nakaka-challenge lang naman yung paano mo pagsusumikapan na imehorar mo pa ang lasa. Kaya nga ang kasabihan na ang tagumpay ay hindi basta-basta ibinibigay. Ito ay kailangan mong paghirapan. Magtiwala ka kasi una maririnig mo sa tao nung kunyari, nung binyagan, birthdays, ganyan, sa bahay lang kunyari, nagpapakain ako ng mga bisita, sabi ko, uy, masarap yung ganyan mo. Nagkatiwala ang sarili ko na yung ginagawa ko, masarap. Kung wala akong tiwala, hindi ko gagawin, di ba? Kaya, yun, sandata natin kung ano yung sinasabi natin, yun ang mangyayari sa buhay natin. Kaya, di ba? Winner. Ako si Creu TV at ito ang inyong Katambayan Channel.